Meron tayo ditong customer mga boss. So yung Aerox B2 niya or kahit ano pang motor na naka-fuel injected, kapag hindi umaandar, kapag pinupush start, redondo lang siya. Try nyo isusi, i-on yung susi. Tapos hawakan nyo yung gas tank, pakinggan nyo yung tunog at vibration. Kapag wala yon, pag on ng susi tapos walang tunog, ibig sabihin yan, fuel pump yung may problema. Pero bago nyo tanggalin yung gas tank tsaka magpalit ng fuel pump assembly, mag-troubleshoot muna kayo sa wiring. So, katulad nito, tinanggal ko na yung gas tank para mahugot ko tong socket. So, itong socket na to, yung kulay red tsaka kulay black and yellow, yan yung iti-test light nyo. So, sa pag-test light nya, hanapin nyo yung positive, so make sure na itong test light nyo is nakalagay sa negative ng battery. Kahit hindi naka-on yung susi, dapat umilaw tong red wire na to pag tinusok nyo yung test light. So natin, yan, umilaw siya. Tinusok ko yung red light, tapos susi. So ibig sabihin nito, good yung supply, walang putol yung harness. Okay to. So ito naman yung iti-test light natin. Hanapin natin yung ground. So sa paghanap ng ground, ilipat nyo lang yung test light sa, syempre, sa positive ng battery. So testing muna natin kung gumagana yung test light. So okay, so sa pagtitest ng ground mga boss, itusok nyo yung test light dun sa black and yellow. Tapos pag yung susi, iilaw siya. Tapos ilang seconds, mamamatay siya. So ibig sabihin, walang problema yung wiring nya. So testingin natin. So on natin yung susi. Ang hirap. So ito yan. Dapat umilaw yan. So umilaw siya, tapos mamamatay. So ibig sabihin, good yung ground ng niya, ng itong wiring, itong dalawang wire. So ibig sabihin, walang problema sa wiring harness niya, walang putol. Pero kapag walang supply itong dalawang to, wag na kayong magbaklas ng harness para hanapin yung putol. Pwede nyo na rin dito itap sa ground, sa black and yellow one, direkta dun sa ground din ng papuntang ECU ito. Doon na kayo magtap para malinis tignan. Pero kung sa positive naman, tap naman kayo ng wire papunta dun sa battery. Tapos lagyan nyo ng fuse na 10 amps. So ganun lang yung kalalay yung pag-ano natin para malinis yung gawa. So dito sa case nitong Aerox, so natanggalan na natin yung tangke, okay naman tong wire, walang mga problema. So ito na nga, tinanggal ko na tong gas tank, tinanggal ko yung gasolina, so inalis ko na yung fuel pump. Ito na yung pinaka-last step na gagawin nyo. Pag may isa dito na may putol, hindi talaga itong fuel pump. So ito, ang case nito is ito, ito yung yellow wire nya, tapos puro na siya kalawang. So sa kadalasan talaga natatanggal ito kapag matagtag ito. Pag nalubak kayo ng medyo malalim, possible na isa dito is maputol. Tsaka karamihan ngayon sa mga bagong modelo, mabilis tong maputol, madalis tong line at mag corrosion. So, possible na maputol to. So dito sa case na to, ando naman yung pin nya na iwan. So babalatan na lang natin tong wire, tapos
ano nyo, soldahin nyo na lang para dumikit doon, tapos okay na. Sa iba kasi nito pinapabili ng buo, so napakamahal nito, nasa around 5,000 siguro. So dito troubleshoot muna tayo mga boss. Ito lang yung problema niya, wag tayong magpapalit para makatipid si customer. Labor lang yung babayaran niya, wag, hindi na yung bibili siya ng piece. So ganun lang kadali mga boss. So ayusin ko na to, tapos yun na nga, gagana na to, possible. Tapos ito palitan na to kapag may ano na, budget si customer, siguro palitan niya na to. So ito yun, binaklas ko na. Kaming baklasin dito mga kanang Aerox. So isa-isa lang. Ganun lang yung pag troubleshoot mga boss. Kapag hindi umaandar yung motor, hindi tumutunog yung fuel pump, wiring muna bago palit ng pyesa. So maraming salamat.